Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay paano maliligtas ang tao ayon sa mga unang tagapangaral ni Kristo. Ano po? Paano maliligtas ang tao ayon sa mga unang tagapangaral ni Kristo? Ang premise, mga minamahal, ay ganito. Naalala ko po, may mga narinig po akong kwento nung una o sa mga nakaraan na minsan pinagtatalunan yung mga hangganan ng lupa. Mga magkakamag-anak, magkakapatid. Saan gaika ang muhon? Hanggang saan gaika? At kalimitan, pagka hindi magkaintindihan, napakapalad ng sitwasyon kapag mayroong mga nabubuhay na matatanda. So ang gagawin po ay kakausapin yung matatanda at tatanungin sila. At yung mga matatanda, palibase nauna sila at sila may kaalaman, ay nasasabi nila kung saan talaga yung mga hangganan. O kaya naman kung hindi buhay yung matatanda, ay yung mga lumang dokumento na nagpapatunay kung kanino po yung lupa. O hanggang saan yung mga boundaries. Ngayon po, ngayong umaga mga minamahal, ay nais ko po kayong dalhin sa kaisipan na maraming simbahan, maraming mangangaral ang maaaring makarating po sa inyo at mangaral. At ang intensyon ay kayo po ay turuan. Opo. Ngunit hindi po ba isang siguradong bagay ang mismong ang ating mapakinggan at malaman ay yung mga unang tagapangaral ni Kristo. Opo. At tayo nagpapasalamat na mayroong isang lumang dokumento kung saan nakasulat ang mga tala. Hindi man ho natin malalahat, but we hope and pray na mapag-aralan po natin ngayong umaga ang dalawa sa mga unang tagapangaral at sila po ay gumawa ng dalawang Bible study. At yun po yung ating papansinin ngayon pong umaga. Ngunit bago po tayo tumungo doon sa mismong mga talata, nais kong basahin natin po yung inilagay ko pong verse diyan po sa ating poster. Matthew chapter 16, verse number 18. Tayo po lahat ay tumayo. Hinihingi ko po kayo po ay magsitayo mga minamahal. Mateo 16, verse number 18. Then Matthew chapter 28, verse 19 and 20, and then Acts 1:8. Opo. Yan. Sige po. Matthew chapter 16, verse number 18. Gusto ko pong inyong makita yung isang bahagi. Actually, 2 birds and 1 shot po ang gusto kong dalhin sa atin. Dalawang punto sa ating isang pangangaral. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. So yun po ang simbahan. At ang mga pintuan ng Hades, tingnan nyo kung gaano katatag ang iglesyang tinayo ni Kristo, ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Good news, mga kapatid, may itinayong church ang Panginoong Jesucristo. At ang good news ay ito, hindi mananaig ang mga pintuan ng Hades laban sa Kanya, hindi siya mamamatay. Ibig sabihin. Matthew 28, verse number 19 and 20. Ang iglesyang ito, Matthew 28, verse 19 and 20, bago po siya umakyat sa langit, ay kanyang hinabilinan. Meron po siyang inihabilin o iniutos, mga kapatid. Sige po. Dini po sa bandang unahan ay luwag. Dini po kayo. Okay, inyo pong pansinin. Mateo 28 verse 19 and 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Sinong kinakausap? Yung kanyang unang iglesia, yung kanyang unang mga mananampalataya, yung kanyang mga unang tagapangaral. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Inyo pong tingnan. At gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sa tingin nyo, kasama ang Pilipinas dyan. I do believe, kasama ang Pilipinas dyan. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20.
na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. That's why we believe ang iglesia ng Panginoon ay hindi po namatay. Acts chapter 1 verse 8 and then we will pray. Acts 1:8. Verse 8 po, verse 8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Pansinin niyo po ang prophecy. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. So nandun yung unang church. Saan pumunta yung sunod na pangangaral? Sa buong Judea at Samaria. And good news, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ako'y naniniwala na kasama ang Pilipinas doon. From Jerusalem, ang pangangaral, going to the whole Judea, lumabas ng Samaria, mga non-Jew, mga half-Jew at half-Gentile, kalahating Hudyo, kalahating Hintil, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos aming Ama, magandang umaga po. Salamat sa buhay na taglay ng bawat isa po sa amin. O Lord, kinikilala namin ang bawat pagtibok ng aming puso ay hindi gawa ng aming lakas o ng aming kakayanan. Ito'y isang himala na galing sa inyo na amin poong lumikha. Lahat ng aming ginagamit galing sa labas ng aming katawan. Wala ni isa man sa aming mga ginagamit sa buhay ang nagmula sa loob namin at kami ang gumawa. Ang hangin, ang tubig, ang pagkain, lahat ng yaon, Panginoon, ay galing sa labas at hindi kami ang gumagawa at lumilikha. Ikaw, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, isa sa dahilan kung bakit kami pumupunta sa simbahan ay hindi upang makita lang ang sinuman, kundi upang aming pasalamatan ang personang mayroong kaming pinakamalaking utang na loob. Kaya kung ayaw naming sumimba, ayaw namin pumunta sa church, ayaw namin magbigay ng panahon sa inyo, ipinapakita lang na hindi kami marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ngayong umaga, salamat ng marami, Panginoon. Kami po iyong niloob pumunta rito, purihin ang iyong banal na pangalan. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng meron kami sa nagdaang mga araw. Gayon din po naman aming kinikilala ang aming mga kahinaan at pagkukulang ang mga kasalanan. Kami, O Diyos, ay iyong linisin at patawarin. Kinikilala po namin, Lord, kami po ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. May mga bagay po kaming mali na nagawa at may mga bagay pong mabuti na hindi namin nagawa. Parehong kasalanan sa inyong paningin. Ngayong umaga, kami iyong patawarin, Panginoon. Pakilinis po, sumbatan kami ng iyong banal na Espiritu, dalhin kami sa pagsisisi, dalhin kami sa kalungkutan, dalhin kami sa pagyakap sa kabanalan, at muling pagpapatuloy sa iyong kalinisan. Salamat po ng marami sa iyong kapatawarang aming tinamo kay Kristo Jesus. At ngayong umagang ito, samahan niyo po kami. Hinihiling ko po ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Nawa po'y pangunahan niyo kami, naway tulungan niyo kami, Panginoon. At Ama, ang iyong Espiritu Santo lamang ang aming inaasahan. I can preach to the ears, but I cannot preach to the heart. Lord, I pray that the Holy Spirit work within us. Kayo po ang magpala. Ito po'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Pwede na po kayong maupo. Opo. Ang ating pong pinag-uusapan, mga kapatid, ay paano maliligtas ang tao ayon sa mga unang tagapangaral ni Kristo. Opo. Ang ibig kong sabihin, mga minamahal, maaaring sa mga taong pumupunta sa inyong mga bahay-bahay ay mag-question pa tayo. Opo. Pero paano kung yung mga mismong unang tagapangaral na nakasulat sa Bible ang magsalita sa atin ng tungkol dito? Mga kapatid, inyong isipin ang aking tanong, aanhin mo ang relihiyon na mayroong ka kung hanggang ngayon hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay? Ano pa ang relihiyon na masasabi mong ikaw ay may relihiyon at pag tinanong naman kita, kaibigan, kung sakaling bawian ka ng buhay, hindi ko naman ipinapanalangin saan pupunta ang iyong kaluluwa.
pero may relihiyon ka, pero hindi mo masabi kung saan ka pupunta. Mga minamahal, ako'y naniniwala, yung tunay na simbahan ni Kristo, yung tunay na mga tagapangaral ni Kristo ay hindi nagtuturo ng baka sakali na parang ang kaligtasan ay loto o weteng na hindi mo alam kung tatama ka o hindi. Hindi po ganun ang kaligtasan. Now, nais ko lang pong magbigay ng ilang bagay tungkol sa kaligtasan. Bago ko po bigyan ng pansin yung diwa ng mga unang tagapangaral ni Kristo. Ano ba ang kaligtasan pag sinabi ng Bible? Help me po sa control. I want our readers or our listeners po to see the verses. These are familiar verses. John 3:16. John 3:16. Opo, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, kung nasa sa iyo yung tunay na pananampalataya, anong effect? Ay huwag mapahamak. Ano yung pahamak na yun? Impyerno. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa madalit sabi, pag sinabing kaligtasan, ang atin pong binibigyan ng pansin, kahulugan ng kaligtasan. Sa ngayon sa John 3:16, pag sinabing ikailigtas, mga kapatid, ikaw ay hindi na mapapahamak sa impyerno. Amen? Hindi ka na doon pupunta. Manapa, sa kabilang bahagi ng talata, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan sa langit na bayan. Yan po ang sinasabing ligtas. At maniwala po kayo, kapag ang mangangaral ay totoo, ang intention sa'yo, pag ikay nakita niya, sa unang tagpo pa lang ninyo, ang intention agad niya, gusto kanyang maligtas. Gusto niyang ikaw ay makatiyak ng langit na bayan, hindi upang ikay maging miyembro ng simbahan ito, o yakagin ka at maging kabilang ng simbahan. Hindi po ganon, mga minamahal. Romans 8:1, please. Ngayon nga'y, wala nang, sige po, baka pwede pong ating makita para, yan. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol. Nang sumulat si Pablo sa mga taga-Roma, ang sabi niya doon sa mga mananampalataya, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Yan ang ibig sabihin, yung dapat sana'y pagbabayaran nila sa impyerno dahil ng kasalanan, ang sabi ng talata, wala na. Inalis na. So pag sinabing ligtas, ikaw ay wala ng hatol ng kaparusahan. John 1:12 please. John 1:12. John 1:12. Atin lang pong inuunawa muna yung idea ng kaligtasan, yung paano maliligtas. Ano ba yung diwa ng kaligtasan? Datapwat ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila. Pag ikiligtas, anong meron ka? Ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino daw po ang anak ng Diyos? Yung tumanggap, yung sumampalataya kay Jesus. So, ibig sabihin, hindi yan automatic na pag ikiipinanganak, anak ka na ng Diyos. Mali po yun. Ang anak ng Diyos, kailangang may tagpo sa buhay mo na alam mo mong tinanggap mo siya. Naintindihan mo si Jesus na anak ng Diyos, kaya ikaw ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung ikay anak ng Diyos, pag ikay namatay, saan ka pupunta? Ay di sa bahay ng Diyos. Amen? Sa langit. Oo, yung mga anak dito, kayo po ba'y anak din? Lahat naman tayo dito ay anak, ano ho? Oo, pag ako'y nauwi ng mabini, hindi po ako nag-aalala na ako'y papasok sa bahay ng inay. You know why? Ay magulang ko yun eh. Pero doon sa kapitbahay, wala akong katiyakan. Bakit? Hindi ako anak eh. Kaya pag tinanong kita, ikaw ba pag namatay saan ka pupunta? At hindi mo matiyak, ay teka muna, ay kanino kang anak? Ba't hindi mo alam kung saan ka pupunta pag namatay? Indikasyon na wala ka pang relasyon doon sa tatay sa langit. Hindi pwedeng ang langit, hindi po pwedeng doon sa ibang bagay na mga bababa, ikaw ay sigurado, tapos doon sa mga bagay na pangwalang hanggan, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng kasiguruhan. Sasakay ka nga laan ng pabawan, gusto mo yung sigurado ka? Ano? Pumara ka ngayon ng pabawan, ay kita mo ng bawan, tinanong mo pa yung driver, ay hanggang pabawan. Ikita mo na ng bawan eh. Eh bakit? Gusto mong sigurado ka eh. Ano ho? Oo, mga minamahal, yung isda, bago mo bilhin,
nakailang ka ng taob. Bakit? Gusto mong tiyak yung bibilhin mo eh. Sa isda, gusto mong tiyak. Sa biyahe, gusto mong tiyak. Pagdating sa buhay na walang hanggan, mga minamahal, ang totoong simbahan hindi nagbabaka sakali. Ang totoong simbahan, pag narinig mo, tiyak nilang sila'y palangit pag namatay. Pero unawain nyo muna kung bakit nila natiyak. Opo. Kasi minsan, ang tingin doon sa mga nakatitiyak mayabang. Pero pag inyong pinag-aralan, yung mga hindi nakatitiyak, ang tunay na mayabang. Mamaya po, ipapaliwanag ko po sa inyo. Romans 5:1, atin lang pong inuunawa yung salitang kaligtasan. Romans 5:1, patulong na ho sa, medyo marami tayong talata. Romans 5:1. Yaman ngang mga inaring ganap sa pananampalataya. Yaman ngang mga inaaring ganap. That's the word. Napakahalaga po niyan sa pag-aaral ng Bible, yung salitang inaaring ganap. Sa mababaw na salin, ng Biblia, yan po'y mababasa nyo sa ibang Biblia na ganito ang salin. Yaman nga na mga pinawalang sala. Sa madalit sabi ng pinawalang sala, itinuring na matuwid. Pag sinabing itinuring na matuwid, pinawalang sala, wala nang sisingilin pa sa kanya, siya ay papasok sa langit na bayan, hindi siya pupunta ng impyerno dahil siya ay pinawalang sala. Pero anong sabi nung talata? Sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Nakikita nyo na po yung paraan diyan sa talatang yan. So pag sinabing ikaw ay ligtas, ikaw ay pinawalang sala. Ephesians 1:7, mga kapatid, gusto ko pong maunawaan natin, Efeso 1:7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So yung pong dugo ang ginamit na pambayad ng kasalanan. Iniisip mo ba na sa pagsimba makakabayad ka ng kasalanan? Iniisip mo ba na sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng offering tuwing linggo, o ikaw ay magpapamisa tuwing linggo, babayaran mo yung iyong kasalanan, ay natutubos ka? Iniisip mo ba na sa pagdodonate mo ng lupa sa simbahan, ikay mapapawalang sala? Nagkakamali po kayo. Tingnan niyo po ang sabi ng talata. Ang ibinayad sa ating kaligtasan o sa ating katubusan ay dugo ni Jesus. Malinaw po ba? Opo. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan. Ito ako paborito ko pong i-illustrate yung kapatawaran ng kasalanan. Kung ikaw ay nabuhay mula rin hanggang doon sa dulong yon, pag sinabing napatawad ka, hindi ka napatawad na hanggang dinilang. Hindi ka napatawad na hanggang dinilang. Pag sinabing ikinapatawad sa kasalanan, mula din hanggang sa dulo, ikaw ay napatawad ng buo. Wala nang sisingilin ang Diyos sa iyo. Pwede pala yon. Pwede po yun. Pwede po yun, mga minamahal. Kaya po ating inuunawa ang mga talata. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Romans 6:18, please. Romans 6:18. Mahalaga pong aspeto ito ng kaligtasan. Mamaya po ako hihiram ng 4 na kabataan po ha. At meron lang po akong i-illustrate din sa unahan. Romans 6:18, ano pong sabi ng talata? At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa katwiran. What kind of salvation is this? Na yung kaligtasan ay ito, napapalaya ka sa kasalanan. Ito yung tipo na ganito, simple lang. Dati, sarap na sarap ka, saan? Sa alak, sa sigarilyo, sa bisyo. Pero nakakita ka ng bagong dahilan ng iyong kagalakan at nagawa mong talikuran ang dati ay iyong kagalakan. Nakalaya ka sa bisyo ng kasalanan. At ang umaalipin ngayon sa iyo ay yung katwiran. Ikaw ngayon nasusuka na sa dating buhay. Yung po yung kaligtasan tinuturo ng Bible. Mga minamahal, kapag wala kang nakitang dahilan, panibago para sa iyong katuwaan, bisyo, laman, mundo, yun lang ang nakikita mong ligaya ng buhay mo, dapat ka talagang maligtas. Pero yung masaya ka dahil mapera ka, masaya ka dahil may asawa ka, masaya ka dahil maganda yung trabaho mo, masaya ka dahil sa mga kasalanan ginagawa mo, pero hindi mo nakikita na mayroong isang kayamanang nananatili magpakailanman. Lahat ng iyong niyayakap ngayon ay pansamantala lamang. Lahat ng iyong niyayakap ngayon pag ikay namatay ay iiwan mo lamang. Mayaman ka lang sa lupa, pero pulubi ka sa walang hanggan.
Romans 8:9. Romans 8:9. Anong sabi ng talata? Ang kaligtasang ito ay datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Alam niyo, mga taong nasa laman, makinig po kayo. Ang mga taong nasa laman, ang iniintindi lamang, katawan. Anong aking kakainin? Anong aking daramtin? Kung ano lang yung ramdam ng katawan, trabaho, yan ay magtatrabaho lamang, kakain lamang, iinom lamang, mag-aaral lamang, tutulog lamang, wala siyang pakialam sa spiritual na bagay, laman nga eh. Pero kapag siya'y naligtas at tinirahan ng Holy Spirit, mga minamahal, nagkakaroon siya ng panibagong gana. May hinahanap siyang kakaiba. Hinahanap niya ang salita ng Diyos, hinahanap niya ang Diyos, kaya siya'y pumupunta rin sa simbahan ng Diyos. Kaya kung kayo pahirapan sa pagpunta sa simbahan, kayo po'y nasa laman. Pero kapag kayo nasa Espiritu, may dumidikta sa iyo, ako'y pupunta sa church. Bakit? Yung hininga ko, yung pagkain ko, yung tubig ko, yung buhay ko, yung kaligtasan ko, bigay ng Panginoon at hindi isang pag-aaksaya ang pumunta sa simbahan dahil ako'y magpapasalamat sa Kanya. Pero pag wala kang tinitinang utang na loob, sasabihin ko sa iyo, tuba lang, taob ka na. Bakit? Tayo sumimba, hindi ako makakasimba. Bakit? Marami akong tubal. Pero yung matubal pa lamang, hindi ka na makaalis sa bahay. Hindi ako sisimba. Bakit? May trabaho ako, pero yung pera ang iyong Diyos sa iyong buhay. Mga minamahal, tapos sasabihin natin tayo ay mabuti. Mga minamahal, sana po'y ating maintindihan. Ibig sabihin, tayo'y makasalanan, dapat tayong maligtas dahil tayo'y makasalanan. Kaya tayo nangangailangan ng kaligtasan. Bakit ang tao ay nangangailangan ng kaligtasan? Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala nga. Revelation 21:8, mga minamahal, nais kong tinan ito. Revelation 21:8, nagkasala tayo, sabi ng Bible. Pero hindi lang yun ang mabigat. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakiapid, manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, may impyerno po. Ang pagyurak natin sa Diyos ay may kabayarang impyerno. Ngayon, ito ang ating paksa. Paano maliligtas ang tao ayon sa mga unang tagapangaral ni Kristo? Marami pong kumakatok sa inyong bahay at magtuturo sa inyo para kayo maligtas. Pero ngayong umagang ito, ang nais ko pong inyong mapansin ay mayroong pong mga tala ng mga Bible study sa Aklat ng Gawa na atin titingnan. Now, bago po gawin yun, pwede ko bang mausap, Gian, Riniel, Chodor. Sino pang isa? Sige po, isa pa. Kuya Edwin. No? Mga gwapo lahong ang tinatawag ko. Akyat ho kayo rito. Then i-flash mo kapatid yung Acts 1:8. Sige po, akyat po kayo rin. Mga gwapo lang yung tinatawag ko. Pasensya na ho sa hindi natawag. Sige, tama. 5. Okay, very good. Sige po. Acts 1:8. Gusto ko makita niyo yung wisdom dito. Namana sa Amerikano. May pinapaakyat. Okay. So, sige po. Sino mukhang Pilipino? Doon sa dulo yung mukhang Pilipino. Yung Amerikano, dyan ka. Yan. Yan po. Okay. Meron ako dito 5. Inyo pong tingnan. Ang Panginoong Jesucristo, sangayon sa mga talata natin binasa doon sa unang tagpo ng ating pag-aaral ay ito. Nagtayo po siya ng church. Tama? Nagtayo siya ng iglesia. At bago siya umakyat, ang sabi ng Panginoon sa church ay ganito, kayo ay mangangaral, kayo'y magpapatotoo saan? Tingnan niyo yung lugar. Jerusalem, Judea, Samaria, kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Gusto kong inyong pansinin, historically, mga minamahal, ang Aklat ng Gawa ay historical book. Pansinin niyo. Ang unang iglesia ng Panginoon na kanyang itinayo ay nasa Jerusalem. Sangayon sa talata, dito sila unang mangangaral. Okay? At nung sila'y mangaral dito, ang sabi ng Panginoon, wag lang kayo diyan sa Jerusalem, pupunta kayo ng Judea, pupunta kayo ng Samaria, pupunta kayo ng kahuli-hulihang hangganan ng lupa, at ako'y naniniwala doon sa hangganan ng lupa, kasama po ang Pilipinas.
Ngayon, ang gusto kong inyong makita ay ganito. Ito ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Narito ang mga unang tagapangaral. Nangaral sila dito. Ang gusto kong mapansin nyo, yung ipinangaral nila dito ay pareho ng ipinangaral nila din eh. Tama ho ba? At yung ipinangaral nila din eh, dumami sila, nakarating ng Samaria. Mamaya, meron din yung Bible study tayong titignan sa Samaria. Nangaral sa Samaria. Pag sinabi mga sa Samaria, mga taong Hudyo at mga taong Hintil, hati yung dugo. Ano ho? Hindi purong Hudyo. Pero, mga minamahal, hindi lang sa Samaria, mga minamahal, nakarating din sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. And I believe, ang iglesyang ito'y nakarating sa Pilipinas. Mga minamahal, uulitin ko ha, nakarating sa Pilipinas. Pansinin nyo, saksi ko, sasaksi ito, mangangaral ito, pumasa dito, pumasa dito, pumasa dito, nangaral papunta rin eh. Anong ibig ko sabihin? Ang church po ng Panginoong Jesucristo nakarating sa Pilipinas. Hindi galing sa Pilipinas. Sana po inaaabot niyo yun. Ngayon, pag tinanong ko ang simbahang ito na narito, saan galing ang pananampalataya mo? Sino nagturo sa'yo? Meron siyang sasabihin nagturo sa kanya. Hindi niya pwedeng sabihin, walang nagturo sa akin. Ako'y kinausap ng Diyos direkta. Nagkulong ako ng 3 araw at 3 gabi. At kinausap ako ng Diyos dahil yung unang mga iglesyang ito, lahat ay namatay na. Anong namatay na? Balikan nyo nga yung Matthew 16:18 kung mamamatay nga yan. Tinan nyo nga po. Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. Ang church ng Panginoong Jesucristo, nang itayo niya sa Jerusalem, dala ang aral ng kaligtasan, ay matibay, hindi mamamatay. Dadami sila, kakalat sila, makakarating sila sa Judea, Samaria, kahuli-hulihang bahagi ng lupa, at makakarating sila ng Pilipinas. At alam niyo po ba ang totoo? Ang nagdala sa atin ng tunay na pananampalataya ay hindi mga Kastila, mga Amerikano. At ang pananampalataya sa Amerika ay galing ng Europe. At ang pananampalataya sa Europe ay galing ng Israel. Ngayon, ang ating titingnan ay ito. Meron 2 Bible study. Sana'y matapos natin. Sa Samaria. At din sa bahagi na labas na po ng Israel, kung saan po masasabi nating hintil na lupa na po ito. Kasi taga-Italy yung na-Bible study. Ang na-Bible study din sa Samaria, mga minamahal, ay isang eunuch na taga-Ethiopia. Titingnan natin, ako po'y naniniwala na yung Bible study rin kung paano naligtas yung tao rin At yung Bible study rin ni Pedro, kung paano naligtas yung lalaking yon, ay iisa po ang ipinangaral nilang lahat. Hindi ho nagbago yun. Paano maliligtas ang tao sa Jerusalem? Iisa ang turo. Paano ang maliligtas ang tao ayon sa mga nangaral sa Judea? Iisa ang turo. Paano maliligtas ang mga tao na nasa Samaria na tumanggap ng aral? Iisa po ang turo. Iisa po yan, parang DNA. Pag sinabing DNA, di ba pag nagtatanong dun sa, ikaw ba'y anak talaga nung tatay na yan? Di ba may DNA test? At ang DNA hindi nagsisinungaling. Mga minamahal, ang tunay na pangangaral ay may DNA. May DNA. Iisa po yan. DNA. Hindi, di nababagong aral. Di nababagong aral nakarating sa Pilipinas. Ngayon, tingnan natin, silipin natin ito. Dadalawa lang ang kaya ko siguro sa oras na ito. Bible study sa Samaria, Bible study sa bahay ng isang Italiano. Biro mo, Italiano. Pag nagbabasa ka ng Bible, magugulat ka Biro pala yung Italiano. Okay? Gusto niyo po ba dyan na kayo? Sige, dinin na ho yan. Salamat po sa inyo. Sana po nahagip niyo yung ating pinupunto. Yan. Sige po. Tingnan natin ang Bible study na naganap sa Samaria. Turn your Bible, mga kapatid, in the book of Acts, chapter 8.
Acts chapter 8. And let us look to Philip the evangelist. Marami po ito pero hindi kaya ng ating oras. Philip the evangelist. Let's see the Bible study na ginawa ni Philip the evangelist. Turn your Bible in Acts chapter 8, please. Para makasave tayo ng time, simulan na natin sa 25, please. May pa-plus po ba yan? Okay, makinig po kayo ha. Si Philip, isa sa mga tagapangaral ni Kristo. Nagkaroon siya ng Bible study sa isang eunuch. Silipin natin kung anong tinuro niya sa eunuch kung paano maliligtas yung eunuch. Okay? Sila nga, nang makapagtotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon ay nangagbalik sa Jerusalem at ipinangaral ang ebanghelyo sa maraming nayon. Saan? Samaritano. So tama ang prophecy kanina. Kasi ang prophecy, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, Judea, at Samaria. Kaya pag tinignan niyo po yung historical account ng Book of Acts, totoo po yung sunod-sunod siya. Opo, hahanga ka nga sa Bible eh. Historically, totoo siya, mga minamahal. So nasa Samaria, at ang mga taong nasa Samaria, Samaritano, 26. Datapwat nagsalita kay Felipe. This is not the Philip maybe na yung kasama doon sa 12. Pinag-aaralan po yan. But he is the Philip the evangelist or isa sa mga mangangaral ni Kristo. Pero sigurado tayong ito yung mangangaral ni Kristo. Ngayon, pansinin po ninyo. Lagay ko po kayo sa sitwasyong ito. Kung si Felipe ay dumating sa bahay niyo at kumatok at magbabible study sa inyo, ano ang ituturo niya? Ngayon, ito po ang hamon ko sa inyo. Sino sa panahon ngayon ang mga kagaya ni Felipe? Pag hindi nila kagaya, huwag niyong pansinin, huwag niyong tanggapin. Dahil hindi yun ang aral ng Panginoon. Datapot nagsalita kay Felipe, sino? Ang anghel ng... Alam niyo po ba ang anghel kung ano? Ha? Yung po'y messenger of God. Galing po talaga sa langit yon. Oho. Yan po'y sugo ng Diyos. Ibig sabihin, pinapuntahan ng Diyos si Felipe at sinabi kay Felipe ng anghel, Philip, tayo, ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong sa Jerusalem hanggang sa Gaza. Gaza, pamilyar kayo sa Gaza. Napapaninig nyo sa balita. Ayan na. Nasa Bible, oh. Historical book ang Bible, hindi yan fiction book ha. Tingnan nyo po, na ito'y ilang. Mga kapatid, sa ating mga kapatid ditong Kristiyano, kapag ka ikaw ay guided ng Espiritu ng Panginoon, ikaw ay susuguin din ng Diyos sa parehong motibo. Ika'y pinapupunta sa mga lugar para ano? Para mangaral. Kaya pag ika'y nabubuhay sa Espiritu, imposible hindi ka mangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi, Edwin, pumunta ka sa Kuta, Buhanginan. Yun. Yung kayang pangangaral ng Kuya Edwin ay pareho din nung kay Philip. Tingnan natin. Pagka ang Kuya Edwin, mga nasa Buhanginan, sinong galing Buhanginan? Pag ang sinabi ng Kuya Edwin hindi kagaya ng sinabi ni Felipe, hindi ari totoo. Nakuha niyo po ang point ko? Pero, kung yan ay parehas, ibig sabihin, yung kay Kuya Edwin hawak-hawak, galing ng Jerusalem. Yun ang tunay na pananampalataya. Amen po ba? Ngayon, verse 27. At siya'y nagtindig at yumaon at narito, ang isang lalaking taga-Ethiopia. Alam niyo po ang Ethiopia? Anong kulay ng mga tao sa Ethiopia? Maiitim. Isang bating. So, yan na, lalaki, taga-Ethiopia, bating. Pag sinabing bating eunuch, ang eunuch po, ang ibig sabihin ay talagang hindi na po sila nag-aasawa, nagdesisyon na po silang hindi mag-asawa, sila po yung maglilingkod na sa kaharian. Saan po siya naglilingkod? May dakilang kapamahalaan sa sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope. Siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan at siya'y naparoon sa Jerusalem, galing pa ng Etiope, upang sumamba. Wait a minute, bigyan ko po kayo ng mabilis na paglalarawan.
Gusto ko na munang ating mapansin, ibig sabihin si Felipe, totoong mangangaral ng Diyos. Hindi yan peke. Okay? At ako ngayon nasa harap nyo, siyasatin nyo po ako ngayon. Naalala ko na nagba-Bible study ako sa ilang taga-BSU. Sabi ng taga-BSU sa akin, pero membro na natin siya ngayon, Sir, dapat po ba kami mag-ingat sa mga bulaang propeta? Oo naman. Dapat kayong mag-ingat sa bulaang propeta. Alam nyo, sabi niyo sa akin, kaya nga ho nag-iingat kami sa inyo eh. Sabi ko, tama naman yung sinabi mo, pero pag napatunayan mo akong bulaang propeta, saka mo sabihin yan. Pero pag hindi mo napatunayan bulaang propeta ako, makinig ka sa akin. Nasaan si Marion? Wala si Marion? O, ligtas na, narito siya. Oho. Amen? Napatunayan niya eh, na hindi magkaiba. Lalaking taga-Ethiopia, bating, may dakilang kapamahalaan sa sakop ni Reyna Candace, namamahala ng lahat ng kayamanan ng Reyna, at pumunta ng Jerusalem para sumamba. Inyong bulahin itong taong ito. Ano pang kulang sa kanya? Mayaman, maganda ang posisyon sa gobyerno ng kaharian ni Candace, sikat, at hindi lang sikat, relihiyoso. Bakit? Nagpunta pa ng Jerusalem para sumimba. Ngayon, di ba't sa unang tingin palangit na? Mayaman, mabuting tao, relihiyoso. Ano pang kulang sa kanya? Pero pakinggan niyo po ang sinabi ko. Pinuntahan pa ng anghel si Felipe at ang sabi, Felipe, puntahan mo yung bating. Anong ibig sabihin? Yung bating ay kailangang makarinig ng tamang aral. Nakuha niyo po? At ito na, nagpanagpo na po sila. Ano nangyari? Tingnan niyo po, ilang naman ang ating gagawin? 28. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo, nakasakay na po ang bating sa kalesa. Tingnan niyo kung gaano karelihiyoso ang bating. Binabasa ang propeta Isaías. Nung unang panahon po, ang Bible po ay hindi pa buo. Yan po hiwa-hiwalay. Noong time na yon, ang hawak ng bating ay ang Book of Isaiah at nagbabasa po siya ng Bible. So nagbabasa ng Bible, sumisimba, relihiyoso, pero ang sabi ng angel kay Philip, Philip, habulin mo. Nakasakay sa karwahe eh. Ikaw kaya ang humabol na nakasakay sa karwahe. Ano kaya ang pagtakbo mo? Ay di kayo mabilis. Panginoon naman. Ay bakit? Kayo po ba'y nakaranas ng habulin? Na kayo hinahabol? Eh di importante yung kaya kayo hinahabol. Ngayon, mga minamahal, hinahabol ni Philip ang bating. At may sasabihin. At yung sasabihin niya, yun ang aral ng kaligtasan. Tingnan natin, 29. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, the Holy Spirit na, lumapit ka, makisama ka sa taong ito. Mga kapatid, pag ang nangaral sa inyo ay talagang galing sa Espiritu Santo, galing talaga sa Diyos, ito po ang maririnig nyo. Pero pag hindi, hindi ito ang maririnig nyo. 30. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaiah sa propeta na sinasabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo? Baka natakbo pa doon si Felipe habang nagsasalita eh. Hoy, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Anong sagot ng eunuch? Sinabi, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pamanhik, maupong kasama niya. So tumigil lang ang karo, sumakay na po si Philip. Nakukuha niyo po ang istorya? Very historical ang libro. Oho, at kung si Felipe ay makakarating ngayon dito, yan din ang kanyang sasabihin sa inyo. 32. Here is the part of the scripture na binabasa ng eunuch. Hindi aksidente na nasa book of Isaiah 53. Isaiah 53. Sa mga nakakapagbasa na po ng Bible, Isaiah 53 is the first gospel book. What I'm trying to point out is this. Maliwanag sa Isaiah 53 na merong isang mamamatay, bubugbugin, masusugatan, magkakalatay para sa kasalanan mo.
at ang pangalan, Hesukristo. At ito yung binabasa niya, siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan. Meron ditong binabanggit na parang tupa na dinala sa patayan. At kung paano hindi umimik ang kordero sa harap na manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya binuka ang kanyang bibig. 33. At sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. Pinatay siya. 34. At sumagot ang bating kay Felipe, ipinamamanig ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bang sarili o sa alinmang iba? Sa madalit sabi, sino yung tupa na yon na dinala sa patayan at mamamatay para sa kasalanan? Yung ba'y si Isaiah o may tinutukoy siyang iba? 35. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig. Makinig po kayo. Nagbabible study na ngayon si Philip. At sa pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya Sinong ipinangaral? Si Jesus. Pinahabol kay Felipe ang yunok. Bakit? Ang akala ng yunok, mabuti siya. Ang akala ng yunok, mabait siya. Ang akala ng yunok, siya ay relihiyoso at pupunta siya sa langit. Pero hindi niya naiintindihan, siya ay makasalanan at ang tanging pag-asa niya para siya'y maligtas ay ang Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon ipinaunawa ni Felipe, biruin niyo yan, ang topic ay hindi church. Ang topic ay hindi baptism. Ang topic ay hindi binyag, hindi kumpil, hindi si Maria, hindi ang mga santo. Hindi yung iniisip mong paraan para mapunta ka sa langit. Ang pinag-uusapan dito, kailangan maunawaan ng yunok, bakit nagkatawang tao si Jesus para sa iyo? Bakit namatay si Jesus para sa iyo? Ikaw ay makasalanan at ang tanging paraan para ikimaligtas ay ang kabayarang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, ano nangyari? 36. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang makakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Aba, ay gusto nang magpabaptize? Mga ligtas na naririto, ulitin ko, mga ligtas na naririto, kung ligtas na kayo, yan ang sunod na bubukal sa puso nyo. Gusto kong magpabautismo. Ibig sabihin, ang bautismo ay hindi sa bata, hindi sa sanggol. Matanda na. Nakukuha nyo ga po? At hindi desisyon ng nanay niya. Tama? Sino may desisyon siya magpabaptize? Hindi siya pumunta ng Africa, ng somewhere dito sa Ethiopia. Para ano? Para magpaalam sa nanay niya. Nung maunawaan niya ang kaligtasan, ako'y makasalanan pa impyerno, si Jesus ang pag-asa ko, ay naintindihan niya na ang sunod na dapat mangyari sa kanya, dapat siyang mabautismuhan. Kaya po sa doktrina ng tamang pananampalataya ganito, kailangan mo munang maligtas bago ka mabautismuhan. At hindi paraan ng bautismo para maligtas ka. Yun ay gagawin mo dahil ligtas ka. Anumang pagtuturo na sinasabing ang bautismo ay nakapagliligtas, inaalis mo kay Kristo ang tungtungan ng kaligtasan. Tandaan niyo po, iisa ang namatay sa krus ng Kalbaryo, si Jesus lang. Amen? Ay gusto na magpabaptize Tinan niyo, kung bakit ako naniniwalang baptist si Felipe, tinan niyo ang sagot sa 37. Sinabi ni Felipe, bay ayaw pagbautismuhan? Anong sabi ni Felipe? Kung nananampalataya ka ng buong puso, may mangyayari. Sa mga nabautismuhan na dito, mga nagsabing magpapabaptize na, anong narinig nyo sa amin? Kung ligtas ka na. Hindi agad pagkasabi nyo kayo mababautismo, kami ituwan-tuwa. No. Ang anong aming inaalam? Ligtas ka na ga. Kung nananampalataya ka ng buong puso mo, babautismuhan ka. Ulitin ko po, ano sabi ni Felipe? Kung nananampalataya ka kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, pwede na kitang bautismuhan. Anong sagot ni Felipe? Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. He found a treasure. Higit sa kanyang pagiging bating, higit sa kanyang kayamanan,
natagpuan niya ang kayamanan, si Jesus ay tinatanggap ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya ako tutuntong bilang paraan ng kaligtasan ko, hindi sa relihiyon ko, hindi sa magagawa ko. At siya'y nagpahayag ng pananampalataya at anong ginawa sa Kanya? Siya'y binautismuhan. Inilubog po siya sa tubig. Ngayon, kung si Felipe kaya ang pupunta sa inyong bahay, yun din kaya ang ituturo niya sa inyo para maligtas? Yes. Sa mga binabible study dito at napuntahan na, yung po bang mga nangangaral galing sa church na ito, iisa din ang sinasabi. Ito po ang gusto kong inyong mabuksan sa inyong kaisipan. Ikumpara nyo ang mga mangangaral na kumakatok sa bahay nyo at ikumpara nyo sila sa mga mangangaral na nakasulat sa Biblia. At tingnan nyo kung parehas. Oh. Ay saan ka papupunta? Doon sa kakaiba o sa kapareho? Aba, ay mahirap yung ganun. Nalaman mo na ang totoo, ayaw mo pa. Ngayon kung nalalaman mo ito talaga ang totoo. Ito talaga ang sa Panginoon, ay doon ka pumunta. Ano nga po, inay, asawa ng Kuya Rumen? Ano nga po? Oh, ang aking ina narito din. Di ka po? Salamat sa Panginoon. Oh, baka kaya pa natin. Second Bible study. Pumunta tayo sa, hindi ko alam kung nasa Italy sila, pero Italiano ang lalaki. Acts chapter 10. Dito tayo magwawakas. Acts chapter 10. Kaya pa naman ng oras. Acts chapter 10. Please follow me as I read, mga kapatid. Acts chapter 10. Verse 1. Ang magba-Bible study dito, tapos na tayo kay Philip. Hindi ho natin malalahat. Pero ang magba-Bible study dito, si Pedro. Ngayon, makinig po kayo. Kung si San Pedro ay pupunta sa bahay nyo, magdo-door knocking, at magbabahagi ng paraan ng kaligtasan, ano kaya ang kanyang sasabihin? Nakukuha niyo po? At nakakatuwa na kahit patay na sina Philip, patay na sina Pedro, yung mga mangangaral na bunga nila hanggang ngayon, na naririto ay nangangaral ng kaparehong kapareho. Amen? Acts chapter 10 verse 1, follow me as I read. May isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang, ano pangalan ng lalaki? Centurion. Ano po yung centurion? Yung po yung inilalagay dito. Hindi po, sorry po. Ang centurion po ay kapitan ng 100 sundalo. Ulitin ko po. Pag sinabing centurion, kapitan ng 100 sundalo, ibig sabihin, military man to. Wow! Saan siya kabilang? Ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Italiano. Nasaan ang Italy? Alin ka ang bansa? Roma o Italy? Italy. Ang Roma nasa Italy. Sigurado po kayo. Ako'y nalilito. Basta Italiano siya. Right? Abay, may na-Bible study si Pedrong Italiano. Ano kaya ang kanilang laman ng pag-aaral? Verse 2. Tingnan niyo si Cornelio. Isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos. At ang buong sambahayan, hindi lang siya, pati buong bahay niya. At naglimos ng marami sa mga tao. Hindi siya naglilimos ng kaunti. Naglilimos siya ng marami sa mga tao. At laging nananalangin sa Diyos. Wait a minute, pause. Masipag, wait. Kapitan ng sundalo. Masipag sa kabanalan. Matatakutin sa Diyos, pati buong bahay. Naglilimos ng marami sa mga tao, nagbibigay, laging nananalangin sa Diyos. Tanong ko sa inyo, pag itong taong ganito nakita nyo, sa unang tingin, pa saan siya pupunta pag namatay? Digat palangit. Palangit yan. Ay nasa kanya na ang lahat. Tagumpay na, mapera na, relihiyoso pa, mabait pa, nananalangin pa. Ha! Papunta na sa langit yan. But listen carefully. Makinig po kayo. Sa verse 3, ano nangyari? Nang makita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw, 3:00 yata yan ng hapon, kung hindi nagkakamali, kung ano man,
ay pumasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi, pinuntahan siya ng angel again. At nagsabi, Cornelio, bakit kinausap ng angel si Cornelio? Tingnan niyo kung ano nangyari. Verse 4. At siya pagtitig sa kanya at sa pagkatakot ay nagsabi, ano ito, Panginoon? Natakot siya. Nakita siya ng anghel eh. At sinabi sa kanya, tingnan niyo ang sabi ng angel, ang mga panalangin mo at ang iyong paglilimos nakarating sa langit. Ulitin ko. Yung ginagawa mo, alam sa langit. Mga kapatid, pati yung paninigarilyo mo, pati yung pag-inom mo ng alak, alam sa langit. Pati yung pambababae mo, alam sa langit. Pati yung masama mong bibig, alam sa langit. Lahat ng ginagawa mo, alam sa langit. Kaya wala kang maiitago sa langit. Pag nagharap kayo ng hukom, hindi niya na kailangan ng saksi. Dahil ang saksi mismo ay ang Diyos sa ginagawa mo. Pero ito ang nakakatuwa. Nakakarating pala sa langit ang lahat ng ginagawa natin sa lupa. Pero ang sasabihin kaya ng angel ay ganito, ikay palangit na dahil mabuti kang tao. Yung kaya ang sasabihin, hindi po. Verse 5, please. Ngayon magsugo ka ng tao sa Jope. Ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na, anong ibig sabihin ng angel? Kay Cornelio. Cornelio, magsugo ka ng tao papunta sa Jope, ipakaon mo si Simon Pedro. Nakuha niyo po? Ipakaon mo si Simon Pedro. Bakit? Maayos ang buhay niya, mabuti siyang tao, relihiyoso siya, gumagawa siya ng maganda, and yet, kailangan niyang ipakaon si Pedro at marinig ang sasabihin nito. Ito ang tanong, ay ano naman yung hindi niya alam na sasabihin ni Pedro? Unawain natin. Verse 6. Siya'y nanunuluyan sa isa sa simong magluluto ng balat at ang kanyang bahay ay nasa tabi ng dagat. Sinabi ko saan ang address. Nasa tabi ng dagat. Sinong tabi ng dagat dito? Doon ang bahay niya. Yung tinitigilan ni Peter. Verse 7. At nang umalis ang anghel na sa kanya nagsalita, ay tumawag siya ng dalawa na kanyang alila at ng isang kawal. Ilan po silang lahat? So, dalawang alila at isang kawal, masipag sa kabanalan, naglilingkod sa kanya parate. At sabi ng verse 8 ay ito. At nang maisaysay na sa kanila ang lahat ng bagay, ay sinugo sila sa... Saan? Iso-shortcut na ho natin kasi kakaunti ang oras. Talon po kayo sa verse... Acts chapter 10. Nakarating na po yung tatlo sa bahay. Verse 19. Verse 19. Talong po sa 19. Yan. Yan. Si Pedro kagigising lang. Nakatulog dyan si Pedro. Kagigising lang. So kagigising niya lang. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangit ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. Nagtugma, ipapakaon 20. Datapot magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat sila'y aking sinugo. Pedro, sumama ka sa kanila. Verse 22. Verse 22. At sinabi nila ang sinturnyong si Cornelio, taong matuwid, matatakutin sa Diyos, may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay. Upang, anong purpose? Ano daw po? Makarinig sa iyo ng mga salita. Sa ating lingwahe ngayon ay ganito, upang ikaw ay mag-Bible study. Kailangan pang ibang i-Bible study ay matuwid na, banal na, maayos sa ang buhay. Ano pa ang kulang kay Cornelio? Mga minamahal, doon nga natin makikita may tamang paraan ng kaligtasan. 23. Ano nakalagay? Susumama na nga po. At pagdating sa verse 24 na. 24, malapit na po tayo magwakas. At nang kinabukasan ay nagsipasok sila sa Cesarea at hinihintay ni Cornelio, tinipon nito ang kanyang kamag-anakan. Mga kapatid,
Tinipon niya ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. Kakatuwa naman si Cornelio. Hindi lang siya, pati yung kanyang mga kamag-anak, kanyang tinipon. 25. Ito, paborito ko to. At nangyari, pagpasok ni Pedro, anong ginawa ni Cornelio? Sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y, siguro ganyan din ang gagawin ninyo pag nakita nyo si San Pedro, si San Bartolome, lahat na ng San, dahil akala nyo'y tama yon. Sinamba niya si Pedro. Pero dito maliwanag na itinuturo na ang pagsamba sa mga santo ay hindi tama. 26. Datapwat, itinindig siya ni Pedro at sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kaya yung ating turo, yung pagsamba sa mga santo sa Diyos-Diyosan, hindi ho natin tinuturo yon, hindi ho yun sa Bible. Si Pedro, sinamba na nga eh. Ang sabi ni Pedro, tumandig ka, ako man ay tao rin, huwag mong gawin yan. Dahil ang pagsambay sa iisa lamang Diyos, mga kapatid. Sa madali sabi, ito na. Puntahan na natin yung Bible study mismo. Verse 36 ang simula ng kanyang exposition. Ito na. Ibig sabihin, hindi pa palangit si Cornelio. Kailangan niyang maunawaan ang 36 hanggang 40 something. Tingnan niyo. At ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, sabi ni Peter, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. 37. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea. Magbuhat sa Galilea pagkatapos ang bautismo na ipinangaral ni Juan. 38. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret. Kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ang Espiritu Santo at ng kapangyarihan, naglilibot na gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng pinapahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. 39. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. Nakita namin ang ginawa niya. Siya na may kanilang pinatay, siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. 40. Siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinira ng Diyos nung una, sa makatuwid bagay sa amin, na nagsikait, nagsiinom, nakasalo niya. May mga taong nakasama si Jesus na kumain at uminom, nakasama ni Jesus. At sa aming ipinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos sa maging hukom sa mga buhay at sa mga patay. 43. Pansinin niyo ang verse. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ano ang itinuro ni Peter sa Bible study? Maliligtas ka, mapapatawad ka kung kay Jesus ka sasampalataya. Hanapin niyo po ang mga mangangaral na katulad ni Felipe at ni Pedro. And I am proud to say to you na ang mga mangangaral na mga Baptist churches ay kapareho ng itinuturo. Sa aking paglulundo, ang bagay na ito kinumpirma mismo ng Panginoong Hesukristo. Nung siya'y nakapako sa krus, ito po ako magwawakas. Nung siya'y nakapako sa krus sa Luke chapter 23 verse 39 to 43, I love this story kasi ang linaw po ng nangyaring kaligtasan. Habang nakapako ang Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, mayroon siyang dalawang katabing kriminal, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Mga kapatid, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Bakit po dadalawa? Dadalawa lang naman ang klase ng tao sa mundo eh. Isang makasalanan pa impyerno at isang makasalanan pa langit. Ha? Makasalanan pa langit? Oo. Kaya nga napako sa krus, makasalanan eh. Walang hiya nga eh, na-death penalty nga eh. Nabitay nga eh. Anong sabi nung nasa kaliwa? Kung talagang ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Ayun ang sabi niya. Ito yung mga tao na kahit pangaralan mo ng Bible, kahit bigyan mo ng salita ng Diyos, ang pinakamatimbang pa rin sa buhay nila ay ang mga pisikal na bagay at wala silang pakialam sa spiritual na bagay.
Meron silang Diyos, pero ang Diyos nila para lang sa pagkain, para sa pera, para sa mga gamot, para sa mga material na bagay, para sa pag-aaral, para sa mga bagay ng lupa. Nananampalataya sila sa Diyos, yun lang ang kanilang hinihingi at tinitingnan sa Panginoon. Pero ang nasa kanan ay iba. Habang nakapako sa krus, ang sabi ng kriminal, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Tayo'y makasalanan. Marapat lang tayong ipako sa krus dahil tayo'y masama. Dapat lang tayong mamatay. At ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano nakita natin? Kinilala niya siya'y makasalanan, siya'y pa-impyerno, wala siyang magagawa. Hindi siya nanghawakan sa relihiyon, hindi siya nanghawakan sa binyag, hindi siya nanghawakan kay Maria at sa mga santo, siya'y nanghawakan kay Jesucristo. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yung eunuch, nagpunta ng langit. Si Cornelio, nagpunta ng langit. Ang kriminal na ito, nagpunta ng langit. Tingnan nyo kung paano sila nagpunta ng langit. At yun po ang itinuturo ng simbahang ito. Sapagkat, yun ang itinuturo ng Panginoong Jesucristo at ng mga unang mangangaral ni Kristo. Mga minamahal, ngayong umaga, pagkatapos ng aking pag-aaral at sinabi mong pare-parehas lang naman ang mga relihiyong yan, iisa lang naman yan. Alam nyo kung ganyan po kayo, iisa lang po ang conclusion ko sa inyo. Meron po akong alam na tao na kahit harapan ko ng pink, blue, red, green, at tinanong ko, anong kulay? Iisa ang sinasabi niya ay itim. Alam nyo kung ano yun? Bulag. Bulag. Kung sasabihin nung pare-parehas lang ang relihiyon, hindi po. May isang relihiyon nagtuturo ng tama. At yun ay nanggaling sa Jerusalem. At ang aral niya ng kaligtasan, ikaw ay makasalanan. Bakit ko tiyak na ako'y palangit pag namatay? Ako'y makasalanan pa impyerno. Dapat akong magbayad. Pero minahal ako ni Kristo. Siya ang nagbayad ng kasalanan ko, siya ang nabuhay para sa akin. At alam nyo, kaya ako tiyak na ako'y palangit, tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga nagnanais po maging kapareho ng eunuch, kapareho ni Cornelio, gusto nyo sila makita at saka yung kriminal ngayong umagang ito. Wala man si Felipe, wala man si Pedro ngayon. Pero ito pong mga mangangaral na kapareho at galing sa kanila, iisa ang sinasabi. Kaya mapalad ka ngayong umaga, nakarating ka sa iglesyang ito. Tayo pong lahat tumungo tayo manalangin. Sige po. Tayo pong lahat tumungo tayo manalangin. Tungo po tayo. Lahat po ay nakatungo, lahat po ay nakapikit ang mata. Para wala pong magkahiyaan, lahat po tayo nakapikit ang mata. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ano man ang sigaw, ano man ang husay, wala po sa kapangyarihan ng mangangaral. Nasa iyong salita at sa paggamit ng banal na Espiritu. Ngayong oras sa ito, tapos na po ang pangangaral. Ako po'y sumasalalay sa makapangyarihang paggawa ng banal na Espiritu. Panginoon, nakikisuyo po ako at nagsusumamang magligtas po kayo ngayong umaga. Kung meron man pong nasa aming kalagitnaan ngayon ang hindi pa alam kung saan pupunta pag namatay, pero ngayong umagang ito, naging malinaw sa Kanya. Gusto kong maligtas. Gusto kong makarating sa langit. Nakikilala mo ngayong umagang ito, gumagawa ang Diyos sa puso mo at nakikilala mong ikay makasalanan. Inaamin mo ito, handa mong pagsisihan at nakita mo ng malinaw na ang tanging pag-asa mo ay si Kristo Jesus na namatay sa Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli para sa kaligtasan mo. Ngayong umagang ito, kung yan ang laman ng puso mo, at sinasabi mo, Panginoon, ako din po ay sumasang-ayon sa pangangaral ni Felipe. Ako din po ay sumasang-ayon sa pangangaral ni Pedro. Ako din po ay sumasang-ayon sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Gusto ko din pong maligtas. Gusto ko pong tanggapin ng Panginoon sa aking buhay. Gusto ko pong matiyak ang langit na bayan. At ngayong umagang ito, tinatanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo nakapikit ang mata, yan ba ang laman ng iyong puso? Kung yan ang laman ng iyong puso, pwede ko bang makilala ka ngayong umaga? Parang eunuch, parang yung si Cornelio, kita ng Panginoon. Itaas mong iyong kanang kamay, kay aking ipapanalangin. Sige po. Sige po. Itaas mong iyong, salamat po sa kamay na yon, salamat po sa kamay na. Sige po. Meron pa po ba?
nais mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sige po, manatili niyo pong itaas ang inyong kanang kamay. Sige po. Yun ang laman ng puso mo ngayon. Gusto mong maligtas at natutuwa ka, narinig mo ang Ebanghelyo. Ito ang tunay na aral ng kaligtasan at tinatanggap ko ito. Itaas mo ang iyong kanang kamay, ipapanalangin kita. Sige po. Sige po, meron pa po ba? Salamat po sa kamay na yun, 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 sa kamay na yun, salamat po sa kamay na yun. Meron pa po ba? Sige po. Salamat po sa kamay na yon. Naghihintay po ang Panginoon. Hindi mo ikinahihiya ngayon. Dati, hindi mo ikinahihiya ang kasalanan. Hindi mo ikinahihiya ang mga kalokohan. Ngayon, hindi mo ikinahihiya si Jesus. Tinatanggap mo siya at inihahayag ng iyong pagtaas ang kamay. Sige po. Kung yan ang iyong puso, itaas mong iyong kanang kamay. At ikaw ay kasama sa ngayong umagang ito sa inililigtas ng Panginoon. Meron pa po ba? Sige po. Itaas mong iyong kanang kamay at aking ipapanalangin. Sa mga nagtaas ang kamay po, pwede po ba kayong tumayo? Sige po, tayo po kayo. Sige po, gusto ko po kayong makita. Ipinagpapasalamat mo sa Panginoon ngayong umagang ito ang kaligtasang iyong narinig. Salamat po sa courage na kayo po ay nagtaas ang kamay at kayo po ay tumayo ngayong umagang ito. Salamat po sa mga kaluluwang ito. Habang kayo po ay naririyan, nakatayo, mga minamahal, magpahayag po kayo ng panalangin sa Panginoon. Opo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Biruin mo yon. Gusto ka ng Panginoong maligtas. Gusto ng Panginoong ikaw ay sa langit pupunta. Gusto ng Panginoong ikay patawarin. At hindi aksidenteng ikay nakarating dito. At hindi mo ba nakikita kung gaano kakapalad na ang naririnig mong pangangaral ngayon ay kapareho ng pangangaral ng mga unang panahong mga mangangaral. Habang kayo po ay naririyan sa inyong katatayuan, manalangin po kayo. Sige po, sabihin nyo sa Panginoon ang panalangin ito sa inyong puso. Sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ako po'y makasalanan. Inaamin kong ako'y makasalanan. Ako po'y nagbabalik loob, Panginoon, sa inyo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. At ngayong umagang ito, isinusuko ko ang aking buhay. Kinikilala ko po ang Panginoong Hesukristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po akong siya'y namatay para bayaran ng kasalanan ko. Siya'y inilibing at nabuhay na maguli para sa kaligtasan ko, at ngayong umagang ito, tinatanggap ko ang Panginoong Hesus sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yan ba ang iyong panalangin, ang tugon ng Panginoon sa iyo? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa mga hindi nagtaas ang kamay, mga hindi tumayo, kung yan din po ang panalangin ng inyong puso, pagpalain kayo ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat ng napakarami. Pinupuri ko po kayo sa inyong pagkilos ngayong umagang ito. Salamat po sa mga bisita. Nagtaas man sila ng kamay o hindi. Lord, salamat po sapagkat narinig nila ang Ebanghelyo, and I hope and pray, Lord, na nagligtas po talaga kayo ngayong umagang ito. Purihin ang iyong banal na pangalan, luwalhatiin po kayo, at Ama, ang lahat ng ito ay amin dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Salamat po. Tawagin po natin ang ating pastor. Salamat po sa napakagandang pangangaral ng salita ng Diyos. Well, sino po yung naligtas ngayong umaga? Meron ho bang naligtas ngayong umaga dahil naintindihan ng pangangaral? Tumanggap sa Panginoon? Pwede ho ba kayong tumayo bilang inyong pasalamat? Amen. Meron pa ho ba? Yes. Amen. 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 So yan po ang sabi ng Panginoon. So doon po sa nanalangin kanina, kung tunay po yun, kayo'y nagdududa pa, patuloy kayo mag-aral ng salita ng Diyos. At makikita po ninyo ang katotohanan ito. At purihin po ang Panginoon sa kanyang napakagandang pag-aaral na ibinigay sa atin. At nawa nga po ay kayo patuloy na dumalo rito. Every Sunday po, meron tayong salvation class na itinuturo sa mga klase, doon po sa mga hindi pa lubos na maliwanag, umattend pa rin po kayo. But this morning, I'm so happy na napakaganda po ng ating lesson ngayong umaga.